Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. At kagalakan ko na masilayan muli ang bawat isa na katulad nga po ng palagi na nating napapakinggan. It's good to be in the house of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. At nawa mga kapatid ay may expectation kayo sa araw na ito. Amen. Hallelujah. Katulad po ng sinasabi ng ating kapatid, ating propeta, na kung tayo po ay dadalo na may expectation, ang Diyos po ay obligado po mga kapatid na meet yun ang ating expectation. Pero kung tayo po ay dadalo, walang expectation, pupunta sa bahay-sambahan, tiyak po uuwi tayong bigo mga kapatid. Ngunit kung tayo po ay may expectation na nagmumula sa Panginoon, tayo pagpapalain. Hallelujah. Sabi nga po, meron tayong awitin, sa ating pagdalo, tayo ay pagpapalain agad mga kapatid. Amen. Hallelujah. 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 At tunay nga po mga kapatid na matagal po ako na hindi po nakatayo sa inyong harapan. Noong mga nakaraan po ay palagi po akong nagpapaalam sa ating kapatid, sa ating pastor, Pastor Ryan, na sabi ko, pass po muna ako, sa sunod na lang muna. At kalooban ng Diyos, nagpapasalamat ako dahil sa mga nakaraang mga buwan, mga kapatid, ay sabi ko, kinakailangan ko muna na kumain ng mensahe na kinakailangan natin mga kapatid sa huling panahon, sa panahon natin ngayon mga kapatid, ay meron tayong mensahe na kinakain, purong salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na ito naging rason mga kapatid bakit mas ninasa ko muna sa aking puso na mag-giveaway muna at bigyan ng ating mga kapatid ng mas sigit pa na pagkakataon na makapagbahagi sa inyo mga kapatid. Ngunit sa umagang ito, hayaan na ang kagalakan, kasiyahan na inilagay ng ating Diyos sa aking puso ay inyo rin na makuha, masalo sa araw na ito at tayo po ipagpalain sa pagtalakay ng kanyang mga salita. Hallelujah. Hallelujah. At pansumandali mga kapatid ay tayo magsiyoko. Tunay nga po na kinakabahan ako ng gusto. Hallelujah. 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 O dakilang Diyos. Hallelujah. Minsan pa kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpupuri, pasasalamat sa aming mga puso. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na ng mga nakaraang mga araw, mga buwan, ay meron kami mga bagay na nagawang pagkakamali, mga pagkakulang. O Diyos, amin pong hinihingi ito ng kapatawaran sa iyong presensya sa araw na ito, na alam namin na 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Hallelujah. At nawa, Panginoon Diyos, sa araw nito, hallelujah, pagpalain mo kami ng iyong salita. Ikaw ang siyang mangusap, hindi ang iyong abang lingkod na nasa harapan ngayon ang makita ng aking mga kapatid, kundi ikaw na nangungusap sa ikaibuturan ng kanilang mga puso. O dakilang Diyos, hallelujah, hallelujah. Nawa, Panginoon, ikaw ay mangusap at patuloy na pagpalain kami sa bawat araw at sa bawat gawain na meron kami. Na nagdanasa kami, Panginoon, na ikaw mismo ang maranasan namin sa aming mga buhay. Hindi lamang, Panginoon, sa bahay-sambahan, maging man sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, naroon kami sa aming mga trabaho, ay kasama ka namin. At dakilang Diyos, sa pagtalakay ng aming munting Bible study sa ano na ito, nawa, Panginoon Diyos, marami kaming mapulot at matutunan na iyong mga salita. At hayaan, Panginoon, na ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa, na makita nila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na di nagbabagong Diyos noon, ngayon, at mapakailanman. Kaya, Panginoon, meron kaming confidence katulad ng ipinangaral ng aming pastor noong Miyerkules. Hindi sa ganang aming sarili, kundi sa iyong salita, na siyang nagkatawang tao, 2,000 taon, at yamang kami iniligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay, na binayubay sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ito po ay aming samot dalangin, hiling, ang paggabay. Sa dakilang pangalan mo lamang po, aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Kayo po ay magbasa muna ng ating main text bago po tayo
Opo, mga kapatid. At iba talaga yun, yung kaba ko ngayon, mga kapatid, na bago nga mag-umpisa ay pumunta muna ako ng CR. At habang inaawit yung peace of God, cover me, yun ang inaano ko sa puso ko. Sabi ko, Panginoon, peace of God, cover me. Ang iyong kapayapaan, O Diyos, ang siyang lumukob sa akin. Hallelujah. Tayo po ay magbasa sa Exodus chapter 4, verse 1. Ang sabi po dito, mga kapatid, and Moses answered and said, but behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, the Lord hath not appeared unto thee. At laktawan natin yung mga ilang mga bahagi. Tayo po ay tatalon sa verse 10. At sabi dito, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant. But I am slow of speech, and of a slow tongue. And the Lord said unto him, who had made man's mouth, or who maketh the dumb, or deaf, or the seeing, or the blind? Have not I the Lord? Sa verse 12, now therefore go, and I will be with thy mouth, and teach thee what thou shalt say. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa natin sa banal na kasulatan. Sabihin po natin, amen, mga kapatid. At tayo po ay malaya ng makakaupo. Hallelujah. Hallelujah. Na kung makikita ninyo, mga kapatid, ang binasa natin ay nanggaling po sa Exodus. Na ito po ay nung si Moises ay tinatawag ng Diyos. Na makikita ninyo, mga kapatid, na sa verse 1 na binasa natin, pwede bang basahin natin sa Tagalog sa verse 1, Sister Ann? At si Moises at sumagot at nagsabi, datapwat, narito hindi nila paniniwalaan ako, ni didinggin ang aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo. Tingnan nyo, mga kapatid, na kung titingnan natin, ito si Propeta Moses po, si Moises, mga kapatid, ay makikita natin ay ito po ay isa sa mga propeta talaga sa Israel na napaka-espesyal. Amen, mga kapatid? Na kung makikita nyo, i-research nyo sino nagsulat ng Pentateuch, yung five first na mga libro sa Biblia, makikita nyo si Moses po ang nagsulat noon, mga kapatid. At ito yung pagkatawag kay Moses na sabi niya, hindi nila paniniwalaan ako. Tingnan nyo si Moses, hindi pa man siya umuusad, hindi pa siya nag-uumpisa ng kanyang ministry, ang isip niya agad, hindi siya paniniwalaan ng tao. Bakit, mga kapatid? Dahil alam niya sa kanyang sarili, meron siyang krimen, wanted siya sa Egypt, at siguro marahil, mga kapatid, ay iniisip niya na pag bumalik siya sa Egypt, diretso siya doon sa kulungan. At marami siyang sinasabi ang Panginoon, at sabi niya, at sasabihin, iisipin raw ng kanyang mga kapwa Israelita, ang Panginoon raw ay hindi napakita sa kanya. At maraming mga bagay. At kung babasahin natin sa verse 2, mga kapatid, ay binigyan siya ng mga tanda ng Diyos para paniwalaan siya ng mga Israelita. Unang-una, ano yung unang tanda na ibinigay kay Moses, mga kapatid? Yung tungkod. Yung ikalawa, ano yung pinakitang tanda sa kanya, mga kapatid? Yung kanyang kamay na inilagay niya sa kanyang bosom at paglabas, may ketong. At nung ibinalik niya, paglabas, wala na, mga kapatid. Ikalawang tanda. At sa ikatlong tanda,
Mga kapatid, sabi sa verse 9, "And it shall come to pass if they will not believe also these two signs," yung dalawang tanda, nagbigay pa ng isang tanda ang Diyos, "neither hearken unto thy voice, that thou shalt take of the water of the river." Na yung ikatlong tanda, mga kapatid, "And pour it upon the dry land, and the water which thou takest out the river shall become blood upon the dry land." Na yung tubig na ilalagay sa dry land, mga kapatid, na galing sa river, ay magiging dugo. Na kung titingnan nyo, mga kapatid, na yung tanda kay Moises, na siya po ay isinugo ng Diyos, 3 tanda ang binigay sa kanya. Na kung titingnan nyo, napaka-espesyal ng pagkatawag, vindicated na propeta si Moses. Ngunit, sabi sa verse 10 sa Tagalog, basahin natin. "At sinabi ni Moises sa Panginoon, O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap." Na tinignan niya pa na problema, mga kapatid, na hindi siya marikit mangusap. "Kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila." Na kung titingnan natin, mga kapatid, marami sa atin na tinitingnan natin na ganyan yung kalagayan natin. Kaya tinitingnan natin na hindi tayo kaya mag-share sa iba. Hindi tayo makapag-share sa labas. Alam nyo, mga kapatid, noon, hindi pa ako tumatayo talaga, hindi ako nag-share, hindi ako nag-MC, nagsusong leader. At napaumpisa lang noon, nung nag-uumpisa pa yung gawain dito sa atin, mga kapatid, ang pagkakatanda ko dun sa kabila at sa baba ay ang ginagawa noon ng ating pastor ay sasabihin ka, "Barbili, sa ikaw yung mag-MC, ikaw magsusong leader." At ako naman, dahil sa takot ko, na alam ko yung na tinitingnan ko nga, nagka-chat kami noon ng ating pastor. Sabi ko, "Pastor, hindi ako marunong magsalita." At naalala ko yung katulad kay Moses na yun rin ang nirarason sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa verse 11, mga kapatid, "At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao o sinong gumawa ng pipi o bingi at may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon?" Kaya nawa, mga kapatid, meron tayong obligasyon, mga brother, na ibahagi ang salita ng Diyos. Na kung meron mga open door, pagkakataon, wag natin isipin na umid po yung ating mga dila. Kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos. At sa verse 12, sabi dito, Tagalog, "Ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sa iyong bibig at ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain." Yan po ang pagkasugo kay Propeta Moises, mga kapatid. At sa umagang ito, nais ko na magtalakay tayo para masundan natin yung kaisipan, yung inspirasyon ng Panginoon na inilagay sa aking puso, mga kapatid. Ang title po, papamagatan natin ang ating tinatalakay ng God's Mouthpiece. Pwede bang i-type natin yung title para God's Mouthpiece. At meron tayong subtitle na Unchanging God with Unchanging Ways. Na-type na po ba natin? At nawa ay tulungan tayo ng ating Panginoon matapos natin itong tinatalakay. Dahil hindi ko alam, parang mahaba to. At kung kalooban mo ng Panginoon, magka-part 2 tayo, ay so be it. At nawa ay magpatianod po tayo sa inspirasyon ng ating Panginoon. God's Mouthpiece,
unchanging God with unchanging ways. At sino po dito naniniwala na ang ating Diyos ay di nagbabagong Diyos? Sino po ba dito, ulitin ko, sino po ba dito naniniwala na ang ating Diyos ay di nagbabagong Diyos? Amen. Sabi po, mga kapatid, sa Malakay chapter 3 verse 6, sabi ng ating Panginoon, "For I am the Lord, I change not." At sa Hebrews chapter 13 verse 8, sabi dito, "Jesus Christ, the same yesterday and today and forever." Amen. Kaya ang ating Diyos ay di nagbabagong Diyos. Kung paano po, mga kapatid, yung kanyang kaparaanan nung unang panahon sa Old Testament, mga kapatid, ay ganoon rin gumagawa ang Diyos sa mga panahon, mga kapatid. At kung titingnan nyo, mga kapatid, si Moses, na tila umid yung dila, nasabi niya, kimi ang kanyang dila. Hindi siya magaling magsalita, mga kapatid. Kung titingnan natin yung naging ministry niya, babasahin natin yung Old Testament, ay napakadakila nung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nailabas niya, alam natin yung kwento, nailabas niya yung Israel sa Egypt sa pamamagitan ng pagsunod niya sa salita ng Diyos. At kung titingnan natin, si Moses ay isang great prophet of God. At bilang great prophet of God, siya po ay great mouthpiece of God, mga kapatid. At kung titingnan nyo ang ibig sabihin ng God's mouthpiece, pag tinype nyo yan sa internet, meron lalabas agad yan, AI yung sumasagot, mga kapatid. Sabi, a mouthpiece of God refers to a person, often a prophet, chosen to speak God's message. Na sila po ay pinili na salitain yung mensahe ng Diyos. Or sila ay chosen to commands to humanity, na kung ano yung sinalita ng Diyos sa kanila. Sa Exodus chapter 4, na binasa natin, "I will be thy mouth and teach thee what thou shalt say." At kung titingnan natin, mga kapatid, bakit kailangan pa ng Diyos ng mouthpiece? Tagapagsalita. Nasabi po, na alam natin ng Diyos, kaya niyang magsalita sa tao. At sabi po sa Deuteronomy chapter 5, mga kapatid, verse 24 to 27, sabi dito, basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. "At inyong sinabi, narito, ipinakita sa amin ng Panginoon nating Diyos ang kanyang kaluwalhatian at kanyang kadakilaan." Kailan to, mga kapatid? Noong ang Panginoon ay nangungusap sa Mount Sinai, na nangungusap kay Moises, at ang Israel ay naririnig nila yung dagundong ng tinig ng Diyos. At sabi dito, At aming narinig ang kaniyang tinig mula sa gitna ng apoy. Aming nakita sa araw na ito na ang Diyos ay nakikipag-usap sa tao at siya ay buhay. Na ang Diyos po raw, mga kapatid, ay nakikipag-usap sa tao. Sa verse 25, "Ngayon nga, bakit kami mamamatay?" Na ang Diyos ay nakikipag-usap, pero yung mindsetting ng mga Israelites, mga kapatid, sila po ay mamamatay. Sabi dito, "Sapagkat pupugnawin kami ng dakilang apoy na ito, kung marinig pa namin ang tinig ng Panginoon nating Diyos, ay mamamatay nga kami." Na yun ang kaisipan ng mga Israelita, na kung patuloy nilang mapapakinggan ang salita ng Diyos,
sila raw po ay mamamatay, mga kapatid. Sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy na gaya namin at nabuhay? At ito yung request nila kay Moses, lumapit ka at iyong pakinggan ang lahat ng sasabihin ng Panginoon natin Diyos at iyong salitain sa amin. Yaong lahat na sasalitain sa iyo ng Panginoon natin Diyos at aming didinggin at gagawin. Ganun po katindi yung tinig ng Diyos. At kung babasahin natin ang banal na kasulatan, na pag ang Diyos, sa Psalms, mababasa natin mga kapatid, kapag ang Diyos ay nagsasalita, the earth trembles. Ngayon, ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao sa pamamagitan ng kanyang propeta. At sa Amos chapter 3 verse 7, sabi dito mga kapatid, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Na anuman nagagawin ng Diyos, anuman na plano niya, kanya muna itong ihahayag sa kanyang propeta, mga kapatid. Na kung titingnan natin, mga kapatid, mula sa Old Testament, mula kay Noah, mga kapatid, siya po ay tinawag ng Diyos, propeta, na meron siyang mensahe sa panahon niya na kailangan niyang gumawa ng arka upang makatakas sa dilubyo, mga kapatid. At sa panahon ni Abraham, kung makikita natin yung father of faith na tinatawag natin, mga kapatid, ang ating ama sa pananampalataya, the father of faith ng Israel, at maging man tayo mga hintil, mga kapatid, sa Genesis chapter 20, tingnan natin mga kapatid, verse 7, na ito yung panahon po na si Abraham po ay pumunta sa bayan ni Abimelech. At si Abimelech po, dahil sa unknowingly, hindi niya alam na si Sarah pala ay asawa ni Abraham. Dahil ang pakiusap ni Abraham, sa tuwing meron silang pupuntahan na bayan, Sarah, sabihin mo ganito, kapatid kita. Dahil kung hindi sasabihin ni Sarah na kapatid siya, tiyak po mga kapatid, na si Abraham po ay papatayin upang agawin ang kanyang asawa, si Sarah. Dahil si Sarah po ay napakaganda. At gayon na lamang yung pagkatakot ni Abraham sa mga bayan na pinupuntahan nila. Kaya nung si Sarah po, mga kapatid, ay kinuha ni Abimelech, dahil pakilala ni Abraham kapatid niya, kinuha siya, ang Diyos po ay nangusap kay Abimelech. Sabi po sa verse 20, verse 7, sabi dito, ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito sapagkat siya'y propeta. Na sa Old Testament, noon pa man pala mga kapatid, maski si Abraham, siya po ay propeta. Kaya kung titingnan ninyo mula kay Abraham, kay Isaac, kay Israel, ay meron silang mga mensahe na nanggagaling sa Diyos. At mamaya mga kapatid ay iisa-isahin natin na makita natin na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa kanyang propeta. At balik tayo doon sa subtitle natin, Unchanging God with Unchanging Ways. Punta tayo sa quotation, mga kapatid. Magbasa tayo ng quotation. Pwede bang i-type mo, Sister Ann, sa search na An Unchanging God with Unchanging Ways?
Okay, doon tayo sa here it is. Taas mo. Baba. Ayon. Sabi po dito, mga kapatid, sabi po dito, sa libro, ito po ay nagmula sa The Ephesian Church Age. Sabi dito, here it is, an unchanging God with unchanging ways. Na ang Diyos raw na di nagbabago at ang kanyang di nagbabagong kaparaanan, mga kapatid. What He did at the first, He will have to keep on doing until it is done for the last time. Kung paano raw po gumawa ang Diyos sa una, mga kapatid, ay gagawin niya hanggang sa kahuli-hulihan, sa last time. There will never be a change. Apply that to the church ages. Na kung paano raw po na ang Diyos ay di nagbabago, hindi rin magbabago yung kaparaanan niya. Apply po natin sa church ages na, for example, titingnan natin na kung paano po yung paggawa ng ating Diyos. Mula po kay Apostol Pablo, mga kapatid, na star messenger ng Epeso, hanggang sa Laodicea ay ganun po yung paggawa ng ating Diyos. Amen? That kind of man that God chose for the first age, and how God manifested in that man's ministry would be example for all other ages. Na kung paano raw po yung paggawa ng Diyos mula po sa ministry ni Apostol Pablo, ay ganoon rin yung gagawin niya hanggang sa kahuli-huliang panahon. What God did in the first age is what He wants to do in all other ages. Na kung ano raw po yung ginawa niya, mga kapatid, ano ang nais ng Diyos na gawin ng first age, mga kapatid, ay gagawin hanggang sa kahuli-huliang panahon. Amen. At itong pangangaral to, mga kapatid, ay yun, unchanging God, unchanging ways, ay ito po ay meron na akong mga part na naibahagi sa music ministry noong nakaraan. At kung tatandaan ng mga nasa music ministry, ay ito ay naibahagi ko na unchanging God with unchanging ways. Na yung tinalakay ko sa kanila ay the end time message, na napakahalaga, mga kapatid, na maunawaan natin, na makuha natin yung mensahe sa ating kapanahunan. Na bawat kapanahunan ay may mensahe na dapat tayong panghawakan, mga kapatid. Hallelujah. At type ulit tayo, Sister Ann. Now, don't get led astray here. Nawa ay pagtiisan nyo. Now, don't get led, LED, astray here. LED, LED. Yan. LED. LED. I'm sorry sa pronunciation ko, kaya hindi na nakukuha. LED lang, LED. Okay, thank you. Now, don't get led astray here. When I said that God in His ways never change, I did not say that the church in its messengers could not change. Wag raw po tayo malilito, mga kapatid, na pag sinabi ng ating kapatid na God in His ways never change, hindi niya sinabi na yung church at yung mensahero ay hindi magbabago, mga kapatid. The church isn't God. Di ba, mga kapatid, na nabasa natin kanina na Malakay chapter 3 verse 6 na ang Diyos ay di nagbabagong Diyos. Pero yung church raw po ay hindi Diyos, kaya nagbabago. So she can change. But what I said was that because of the unchanging God with unchanging ways. We can go back to the beginning and see the first and the perfect act of God and then judge by that standard. Na kung titingnan natin mula sa umpisa, mga kapatid,
ay yun po ang magiging batayan natin na standard po, mga kapatid. At type ulit natin, it will take a prophet to get the revelation. Nawa po ay may nakukuha tayo, pagtiisan natin mga kapatid. Alam nyo, nung dati-rati rin, nung kami po ay umaattend sa mga ministers meeting, asahan na namin yan. Kinakailangan meron kaming katingko at masakit sa ulo. Ngunit nawa, yung mensahe yung nakukuha natin, God's mouthpiece. Na ang Diyos na di nagbabagong Diyos at ang kanyang di nagbabagong kaparaanan. Na kung paano sa unang panahon, siya po ay tumawag ng propeta at sa pamamagitan ng propeta, mga kapatid, siya po ay nagsasalita patungo sa atin, sa mga tao, upang saluhin ang kanyang mensahe, mga kapatid. It will take a prophet to get the revelation. Tingnan nyo, mga kapatid. Because God has no other way of bringing out His scriptural revelations except by a prophet. Na kung titingnan nyo sa lumang tipan, mga kapatid, kung meron siyang sasabihin sa kanyang bayan, pinapaunan niya muna itong sabihin sa kanyang propeta. The word always came by a prophet. That this is the law of God is evident by even a casual search of Scripture, the unchanging God with unchanging ways. Invariably sent His prophet in every age where the people had strayed from divine order. Ulitin natin, mga kapatid, na sinabi dito, the unchanging God with unchanging ways invariably sent His prophet in every age. Na sa bawat kapanahunan, mga kapatid, siya po ay nagsusugo ng propeta where the people had strayed from divine order, with both the theologians and the people having departed from the word. God always sent His servant to these people in order to correct false teaching and led the people back to God. Na yun po yung purpose, kaya meron po tayong mga mensahero na kung titingnan natin pala, mga kapatid, mula kay Apostol Pablo hanggang sa Laodicean messenger, sa ating kapatid Branham, sa ating propeta, lahat po sila ay prophet of God na ginamit in order to correct false teaching and led the people back to God. Na yun po ang purpose ng mga propeta. At kung titingnan natin mula kay Moses, bakit siya ginamit ng Diyos? Upang ilabas sila sa Egypt at manumbalik sila sa Diyos. Bakit meron Elijah, the prophet, sa Mount Carmel of Showdown? Para ibalik ang tao ng Diyos. Para patunayan na siya ay tunay na Diyos at buhay na Diyos, mga kapatid. At kung titingnan nyo, sa bawat kapanahunan natin ngayon, maski man pala yung mga star messenger natin, ito po ay vindicated prophet ng ating Diyos. Kaya meron silang mga mensahe sa bawat panahon. At pakitype, sister, an age that you're living in. Hindi yan doon sa leadership 1965. Nakita ba? Okay. Tapos, paragraph 132. Sabi dito, mga kapatid, no matter how good you are, what you quit doing, what you start doing, you got to accept the person of the Lord Jesus Christ. Amen. Na gaano man raw tayo kabuti, mga kapatid, ano man yung itinigil natin at inimpusahan na gawin natin ngayon, ang kinakailangan natin, i-accept natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen.
And then when you do that, He is the Word, and then your life fits right in the Word, and it manifests itself to this age that you're living in. Na kung ating tatanggapin ang ating Panginoon, ang Kanyang salita, mga kapatid, your life fits right in the Word. Yung buhay po natin ay magfipit po sa salita ng Diyos at magmamanifest itself sa kapanahunan na kinabubuhayan po natin, mga kapatid. Sa 133, paragraph 133, si Noah, tingnan nyo, siya ay propeta sa kanyang panahon. Sabi dito, Noah had to do that for the word to be manifested in his age. Now that if Moses come along said, we know what Noah done will take Noah's word. We'll do it just the way Noah did it. We'll build an ark and float down the Nile River and go out of Egypt. Why it wouldn't work? See, that was another age. Na kung titignan nyo, mga kapatid, sa pagpapaliwanag, sa panahon po ni Noah, mga kapatid, hindi pwede yung mensahe sa panahon ni Noah doon sa panahon ni Moises. Hindi sila maliligtas sa pamamagitan ng arka sa nagagawin nila doon sa Nile River, mga kapatid. Hindi iyon mag-work. Kaya sa bawat panahon po, mga kapatid, ay nagsusugo ang Diyos ng propeta na magpipit po sa buhay sa bawat ages, mga kapatid. Sa paragraph 134, Jesus couldn't have come with Moses' message na ang ating Panginoon ay hindi doon sa panahon ni Moises, mga kapatid, yung mensahe. Luther couldn't come with the Catholic message. Wesley couldn't come with the Luther message. And the Pentecost couldn't come with the Wesley age message. And the bride can be formed in the Pentecostal denomination. It just can't do it, and that's exactly right, mga kapatid. She's done, organized, and went out here in it. And there she sits, just like the rest of them. It's a shock. Ito ay apa, mga kapatid, just like the life comes up through. Na kung titinan natin, mga kapatid, sa bawat panahon, meron pong propeta na nakalaan sa atin. At yun po yung panghahawakan natin na mensahe. Na hindi po tayo maliligtas sa pamamagitan ng mensahe kay Noah na arka. Na alam natin na ang pangako ng Diyos, nangako siya na sa pamamagitan ng rainbow, mga kapatid, nangako siya na kung sa tuwing makikita ang rainbow, hindi niya nagugunawin ang sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Ano na? Sa pamamagitan na ng ano, mga kapatid? Sa pamamagitan na ng apoy. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, yung mga LGBTQ, IA+, unknowingly, hindi nila alam, dala-dala nila yung pangako ng Diyos, yung rainbow. Na tila baga nagpapaalala, hindi niya nagugunawin sa pamamagitan ng tubig. Akala nila sila yung pride flag. Pero ito po yung katulad sa panahon ng Sodom and Gomorrah, na yung ginagawa ng mga taga Sodom and Gomorrah, ginagawa sa kapanahonan natin ngayon, ng mga LGBTQIA+, mga kapatid, na ang Diyos nangako sa pamamagitan na tanda na rainbow. At kung iisipin nyo, yung mga LGBT, hindi nila alam na ito ay LGBT. Kulang isang kulay. Pero kung titingnan natin, rainbow, mga kapatid, at kung titingnan natin, meron itong mensahe para sa kanila. Kaya sa panahon po natin, mga kapatid, meron po tayong mensahe na kailangan panghawakan at tanganan. Na merong vindicated sa panahon natin, God's mouthpiece. Na ipinapangusap, merong mensahe po sa atin na kailangan po natin panghawakan. Hindi ko alam, mga kapatid, kung lahat na po ba tayo pinanghahawakan ang salita ng Diyos.
sa kapanahunan natin. At kung titingnan natin, kung hindi pa natin kilala ng husto yung nagsasalita, minsan di ba meron tayong doubt. At nung nakaraan nga po nung meeting namin sa music ministry, nagtanong ako, sino na ba dito yung nabasa na ang talambuhay ng propeta natin na isinugo sa ating kapanahunan? Mangilan-ilan yung nakabasa. At isang tanong ko pa, sino ba sa inyo nakatulad kay Moises, merong 3 tanda na ibinigay ang Diyos sa kanyang ministry? Ang propeta sa ating kapanahunan, meron rin 3 tanda na ibinigay. First pool, second pool, third pool. At nakakalungkot, marami yung hindi pa nag-hands up dahil hindi nila alam. Mga kapatid, kinakailangan natin natanggapin yung mensahe sa kapanahunan natin. Na naaangkop sa kapanahunan natin na mensahe na kailangan natin ipamuhay, mga kapatid. I-type natin, Sister Ann, choose the prophets for every age. Ito po ay mahaba-haba, mga kapatid. Choose the prophets for every age. Sabi mga kapatid, God does His own choosing by predestination. Na ang Diyos ay pumipili, does His own choosing, mga kapatid. Chose the prophets for every age. At siya po ay pumipili ng propeta sa kabawat kapanahunan. Ito po ay mahaba-haba, mga kapatid. Pagtiisan natin ang abot tong paragraph 68 at 55 yan. Notice it. He fixes the nature of that prophet to fit that age. Na sa bawat kapanahunan pala na sinusugo ng Diyos, pinifix niya yung nature ng propeta para mag-fit po sa bawat kapanahunan. See, He fits His style, whatever He does. Ano man ang ginagawa ng propeta, pinipit ng Diyos. He fits him whether he's educated or not educated. He fits the gifts, the manner that he'll preach in, the gifts he'll have. Na kinakailangan itong sa bawat kapanahunan na ipit ng Diyos. Sa bawat panahon, yung propeta na kanyang susuguin. And the message for that certain age, God's predestinated that certain thing to happen, and there's not another thing can take its place. Care what it is, how many man-made achievements, nothing can take its place. Ano man na achievements na man-made, mga kapatid, nothing can take its place. He predestinated that man, maybe an ignorant man, He might have predestinated him another kind of a man. Whatever he is, He gives him his class. Binibigyan ng Diyos ng class, His gift, give him His nature, His style. And whatever it is, how He expresses Himself, and whatever He does, He makes the man of the hour to catch the people of the hour right. He does it. Kaya mga kapatid, ang Diyos po, whatever He does, He makes the man of the hour to catch the people. Kung titignan nyo, mga kapatid, sa panahon po ni Moises, para makatch yung mga tao sa panahon niya, mga kapatid, binigyan siya ng 3 tanda. Yung tungkod, yung leprosy sa kanyang kamay, at yung tubig na magiging dugo. Pag inilagay sa dry land, mga kapatid, para maniwala. At sa kapanahonan natin, mga kapatid, binigyan ang ating propeta ng tanda rin. Ano po yung tanda na ibinigay sa kanya, mga kapatid? First po, the first pool, mga kapatid, unmasked disease through the sign in the hand. Na
Sa pamamagitan ng paghawak ng propeta sa mga may sakit, nalalaman niya kung ano yung uri ng sakit, mga kapatid. At nawa ay alam natin to, mga kapatid. Pero itong unang tanda ito, from place to place, mga kapatid, itong sign na ito was followed by widespread carnal impersonation. Ito po ay nagagaya na tanda, mga kapatid. Ginagaya ito ng tao, sasabihin, alam ko yung sakit mo sa pamamagitan ng paghawak ko sa iyo. Ginaya yan, mga tao. Ang second na tanda, mga kapatid, true discernment of the very thoughts of the heart. Na nakikita ng propeta kung ano yung nilalaman ng inyong mga puso, ng inyong kaisipan. Alam niya kung tapat na pumunta sa gawain, alam niya ang kalagayan ng inyong puso. At sa mga huling mga araw, mga kapatid, ito ay magmamanifest sa kanyang mga nobya. Na greater works than this ang gagawin, mga kapatid. At sa ikatlong tanda, mga kapatid, the King's Sword, na puro salita ng Diyos, katulad sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mula sa 72 disciples, kung di po ako nagkakamali, nagsialisan sila. Sabi ng Panginoon, maliban na kanin nyo ang aking katawan, ang aking laman, at inumin ang aking dugo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. At pagkarinig ng mga disciple, ano to? Hindi nila maunawaan, umalis sila. At challenge ng Diyos, maski man yung 12 na disciple, kayo ba, aalis rin? At sabi ni Pedro, saan pa kami paroroon, Panginoon? Nasa iyo ang buhay. Hallelujah. At sa pamamagitan po ng mga tanda, mga kapatid, He makes the man of the hour to catch the people of the hour. Kaya may mga tanda po na ibinibigay ang Diyos para makatch yung mga puso ng mga tao, makatch yung mga predestinadong mga binhi, mga kapatid, natatanggap ng kanyang salita. At alam nyo po, sa ikatlong tanda ni Brother Branham, the King's Sword, the spoken word, the unadulterated word of God, mga kapatid, maraming nagsatilikod ng mga tao na dati kasama niya, dati-rati na sumusuporta sa kanya, mga kapatid, unti-unti nagsialisan. Hindi nila na napag-uunawaan yung salita ng Diyos. At nawa bilang tayo, mga kapatid, nakatanggap ng mensahe ng ating Panginoon, ginamit niya ang kanyang mga propeta, ginagamit ang kanyang propeta para ibigay sa atin ang purong salita niya, mga kapatid. At nawa ito po ay yakapin natin at tanggapin na buong puso, mga kapatid. Sa paragraph 56, pagpatuloy natin, at the end of age, when the church has turned to the world in sin, in leaning upon man's interpretation of the word, as ever they always at the end of age, na ang mga tao po, mga kapatid, ang bawat kapanahunan ay palagi po tumatalikod sa salita ng Diyos. At nagkakaroon po ng sariling interpretasyon sa salita ng Diyos. As ever, they always, at the end of the age, have got in such a mess by their theologians and priests until it's always a mess up. Na kung sa tuwi po, na-organize na po, mga kapatid, yung mga kasimbahanan, naroon na meron ng mga teologo, nag-aaral ng salita ng Diyos, it's always a mess up po, mga kapatid. Always, their interpretation is wrong. Not one time has it ever failed to be wrong, and not one time that has God's word ever failed to be right. That's the difference. Now you see, tingnan natin, mga kapatid, sinabi ko na tinatalakay natin God's mouthpiece ng ating Panginoon. Sabi dito, God wrote the Bible Himself, now God can speak. Alam naman natin ito,
na ang Diyos, sinulat niya ang Biblia, sabi dito ng ating propeta, Moses said, he spoke to him, Jeremiah said, He puts words in my mouth. And God can write. He wrote the 10 Commandments with His own finger. He wrote on the walls of Babylon. And remember of the Old Testament alone, 2,000 times the prophet said, Thus saith the Lord. God can speak, God can write. Na ang Diyos kaya niyang magsalita, kaya niyang magsulat, at kaya mangusap sa atin mga kapatid. Certainly, almost 90% of Matthew, Mark, Luke, and John is the very words of God Himself. Jesus Christ is speaking. So, if God can write, if God can read, if God can talk, can't He cause others to do the same? Did not He say to Moses, who makes a man dumb or He gives him speech? God wrote the Bible by the prophet, His way of doing it. Nasa pamamagitan ng mga propeta, mga kapatid, ay nasulat ang Biblia at ganoon po ang kaparaanan po ng ating Diyos. Now, every time that the church gets mixed up, na alam ng Diyos na ganon talaga yung nature ng church, palaging nami-mix up. God foreknew they would and He will foreknew all things. Therefore, He has His certain prophet ready for that age. Na kung sa panahon po na nami-mix up na, sa panahon po ni Apostol Pablo, ni Irenaeus, ni Luther, mga kapatid, ni Wesley, nung sila po ay nami-mix up na, na-organize na mga kapatid, kinakailangan ng Diyos na magsugo na ng certain prophet ready for that age. To call His electing by His vindicated word of signs and wonders in confirmation of His word. Confirming the word with sign following, as He promised, He gives the true interpretation after the prophet himself has been vindicated. Na binibigyan niya ang true interpretation sa pamamagitan ng true prophet na kanyang binindika, mga kapatid. All but those the elected to whom He is sent hate Him. Laktawan natin sa verse, sa paragraph 16 na tayo para mabawas-bawasan, mga kapatid. Tingnan natin, look at the age of Noah. At the climax before judgment, what happened? Noah, it was only his own family that believed that man. Natatandaan niyo, mga kapatid, yung kwento ni Noah, yung pamilya na lang po yung tumanggap ng kanyang sinasabi na nagmumula sa Diyos. The rest of them criticized him and destroyed the whole world. Na yun lahat po ng mga tao na hindi nakinig, nag-criticize po sa mensahe ni Noah, ni Prophet Noah, mga kapatid, sila po ay nalunod doon po sa dilubyo. In the days of Abraham, only Abraham's group that believed. When the angels went and preached to Sodom, only Lot and his wife and 2 daughters come out. And she turned back to a pillar of salt. Yung asawa ni Noah, ay ni Lot, mga kapatid. Sa panahon po ni Abraham. In the days of Moses, only the elected of Israel come out. Na sa bawat panahon po, mga kapatid, meron elected talaga natatanggap sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta, mga kapatid. In the days of Elijah, everything almost but 7,000 men, every one of them hated him, the whole nation. Na kung titignan nyo yung kwento sa Mount Carmel Showdown, nasa 400 na propeta ni Baal, yung kalaban ni Prophet Elijah na nag-iisa lang siya. Pero pinatunayan ng Diyos, ang lahat ng yon, mga kapatid, ay pinaslang yung propeta ni Baal. In the days of Jeremiah, why they throwed unripe fruit at him and called him a fanatic because he laid on his side for so many days and on the other side and taken things and made symbols, they hated him. Maski man po si Prophet Jeremiah, mga kapatid, nakaranas po. Kaya po merong panaghoy ni Jeremiah, ni Jeremias. Isaiah the prophet, he condemned the race so much till they sowed him to with a sow right. Si Prophet Isaiah po, mga kapatid. John the Baptist, he was a white man down there
some screaming maniac. All but those disciples that He presented to Jesus Christ as a church, there it is. Na meron po mga disciples si John na napunta sa ating Panginoong Hesukristo. John made ready a people. How many did he have? You could count them on both fingers, both hand, your fingers. How many that John presented to Jesus when he came? Now what about His second coming? Think of it, mga kapatid. Paano raw ngayon sa panahon natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Think of it. Ilan po kaya yung mararatnan na naghihintay sa ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na isinugo, mayroong mensahe po sa ating mga kapatid. Sa paragraph 67, sabi dito, but when the true Bible believers see the word so openly vindicated for the age, they believe. Amen. Nawa, isa tayo dito, mga kapatid, na buong buo na naniniwala sa salita ng Diyos. Na sa panahon raw na ang true believer, true Bible believer, makita ang salita ng Diyos, vindicated para sa kanyang kapanahunan, sila po ay maniniwala. There's no way to keep them from it. Believe it. They even seal their testimony with their blood. They believe it. And then, it's to them, the predestinated, that for that certain age, that sees and believes. Others just can't see. If they're blinded, now you say, they can see it. Kaya sa panahon po natin, mga kapatid, mangilan-ilan lang yung tumatanggap ng mensahe. Pag napapakinggan nila, sasabihin nila, oh, kulto kayo. Nakakatuwa nga kahapon, mga kapatid, doon sa pinagswimingan natin, nahuli kaming umalis doon sa Migay Beach Resort. Sabi ng babae, ang hahaba ngayon ng mga buhok nyo, saka ng mga palda nyo, nagsiswimming. ano kayo ngayon? Ano nyo? Yung reliyon. Alam nyo, mga kapatid, sa pamamagitan pa lamang ng ating pamumuhay, ng ating pananamit, tayo po ay nagiging instrumento ng Diyos, nagiging God's mouthpiece po tayo sa kapanahunan natin. Na makikita ng mga tao na meron pala, dapat pala na ikinabubuhay ang tao na sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Na katulad po ng si Moses po ay magpapaalam na sa Israel, sabi niya, a new prophet ang palilitawin ng Diyos sa inyo. A new prophet like Moses. Sino ang tinutukoy niya? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng ating Panginoon na hindi siya naparito upang sirain ang kasulatan at ang mga propeta, kundi ito'y ganapin, mga kapatid. At nung nandun siya sa woman at the well, mga kapatid, sabi ng woman, I perceive that you're a prophet. At alam nyo, mga kapatid, maski man ang ating Panginoong Kristo, sabi nga po sa mga pag-aaral, yung 5 sa 5-fold ministry ay nandun sa kanya. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, taglay ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Kaya sa bawat kapanahunan natin, mga kapatid, meron mensahe po tayo na kailangan panghawakan at tanganan. At bilang tayo ay nakatanggap ng mensahe, mga kapatid, hallelujah, praise God, siya po ay di nagbabagong Diyos sa atin at ang kanyang kaparaanan hanggang sa panahon natin ngayon ay di po nagbabago. Kaya kung meron mo po tayo mensahe, ipamumuhay na salita ng Diyos, kinakailangan naka-align po sa prophet of the age, mga kapatid, sa ating kapanahunan. Kung ano yung mga sinalita sa atin. At last na quote, mga kapatid, sa pangangalan ng ating propeta sa things that are to be, sabi niya, a prophet is a reflector of God. He is made so that he cannot speak
His own words. Ang propeta po ay reflector po ng Diyos na siya po ay ginawa para hindi magsalita ng kanyang sariling salita, mga kapatid. It has to be God's word that He speaks. Naalala nyo si Balaam na gusto niya na i-curse, na meron sa kanyang umupa na i-curse yung Israel, pero hindi niya ma-curse. Bakit? Dahil siya po ay propeta at meron salitaan Diyos na pinagpala ang Israel, mga kapatid. It has to be God's word that He speaks. He's just like a reflector and He is God's mouthpiece. Ganon po ang propeta, mga kapatid. At bilang tayo, mga kapatid, hallelujah, nakatanggap ng mensahe sa kapanahunan natin, ay meron tayong obligasyon rin, tayo'y God's mouthpiece. Sabi po ni Moises, I am not eloquent, neither heretofore, nor since that thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech, and of a slow tongue. Pero sa kabila po noon, mga kapatid, ay inunawa siya ng Diyos. Sa verse 13, mababasa natin 14, na pinagbigyan niya na si Aaron ay sinugo. Sabi niya, si Aaron, is not Aaron thy Lebat thy brother? I know that he can speak well. And also behold, he cometh forth to meet thee, and when he seeth thee, he will be glad in his heart, and thou shalt speak unto him and put words in his mouth. Na yun, sasalitain rin ni Aaron, mga kapatid, nang galing rin sa Diyos, na sa pamamagitan rin ni Moses, mga kapatid. Pero hindi po nanatili ganon si Moises, mga kapatid, na ipinapasa niya kay Aaron. Nagdaan ang mga panahon, siya po ay kinilala ng Israel na propeta, at kung titingnan nyo, siya po ay naging mainam na mouthpiece ng Diyos sa Israel. Nung nakagawa ng pagkakasala ang Israel, nais na sanang pugnawin ng Diyos ang Israel. Si Moses po ay namagitan po sa kanila. Kaya nawa, mga kapatid, bilang tayo po ay nakatanggap ng mensahe, meron po tayong obligasyon na ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi ko alam kung tayo po ay nakapag-share na sa ating mga mahal sa buhay, kapamilya, at tinitingnan natin na hindi tayo angkop. Pero mababasa rin natin sa kasulatan, mga kapatid, sa mga babae, ipamuhay lang natin yung salita ng Diyos. Tila ba tayo ay naging God's mouthpiece na, katulad doon sa beach resort kahapon, na nakita niya, kakaiba yung buhay nyo. Mahaba yung buhok. Meron mensahe po na nakukuha ang mga tao sa labas, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At nawa, sa araw na ito ay meron tayong napulot, God's mouthpiece, unchanging God with unchanging ways. Na ang Diyos na di nagbabago, na di rin nagbabago ang kanyang kaparaanan. Mula paano siya gumawa sa umpisa hanggang sa katapos-tapusan, mga kapatid, ay ganoon ang pamamaraan ng ating Diyos. Hallelujah. Sa Diyos lamang po may uwi ang lahat ng kapurihan. Hallelujah. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Nawa ay napagtiisan natin. Marami tayong binasa ng mga quotation at minainam kong basahin yun, mga kapatid, dahil kung ako yung magbabahagi nun, hindi ko makakayanan, mga kapatid. Pero nawa sa pamamagitan ng mensahe sa kapanahunan natin, mga kapatid, ay meron tayong nakuha ngayon
na mas igalang natin ang salita ng Diyos, maging man ang kanyang vindicated na isinugo para sa atin. Kung meron po tayong babasahin yung mensahe ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Amen? Amen. Hallelujah. Tayo po'y magsiyoko, magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. O dakilang Diyos, hallelujah, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito na nawa, Panginoon, ay nakuha ng aking mga kapatid sa araw na ito yung mensahe na nais mo na ipaabot, na meron kang mensahe at mensahero na ipinipikilala sa amin, na iyong mouthpiece sa amin, na kung paano kang di nagbabagong Diyos, ang iyong kaparaanan ay di nagbabago hanggang sa panahon namin, na mula sa kapanahonan ni Apostol Pablo, mula sa panahon ng mga propeta, Panginoon Diyos, ay hindi ka nagbabago ng paggawa sa aming mga buhay. Kung paanong sinugo mo ang iyong bugtong na anak, hallelujah Lord, nawa, Panginoon, ganon rin naman ang pagtanggap namin sa kanyang mga salita. At nawa, Panginoon, ay higit namin na ibigin ang iyong salita, ang iyong kautusan, at ang iyong mensahe sa amin, na narapat, Panginoon, na ipamuhay namin ang iyong salita ng buong buo sa aming mga puso, na hindi kami magtitira ng mga bagay na aangkop lamang na nais namin sa amin na ipamuhay. At nawa, Panginoon Diyos, buong purong salita mo ang maibahagi at maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, sa labas, na yamang kami tumanggap ng iyong mensahe, ay magkaroon rin kami ng mensahe sa aming mga mahal sa buhay. At hindi lamang sa aming mga mahal sa buhay, maging sa mga tao sa labas, di namin kakilala, at mga tao na nawa, dadalhin mo ang kailang paanan, na sila pala ay mga predestinadong binhi na kinakailangan na ito'y masumpungan at makabalik sa iyong presensya, Panginoon. O dakilang Diyos, hallelujah, maraming salamat po. At tunay nga po na alam ko na maraming mga bagay na ako'y nakakalimutan, nakakaligtaan, at nawa, Panginoon Diyos, ipagpatawad mo ang anuman mga bagay na paglulumabis o pagkulang ko, Panginoon Diyos. At sa iyo ko pinagkakatiwala ang lahat ng mga bagay. Anuman na salita, mensahe, Panginoon Diyos, hallelujah, ikaw ang siyang higit pa na magpalago sa puso ng aking mga kapatid, at sa kanilang pag-uwi, Panginoon Diyos, masigit nilang bulayin ang iyong mga salita. O dakilang Diyos, hallelujah, maraming salamat po. Ibinabalik lamang po namin ang kaluwalhatian, papurit, pasasalamat sa iyong banal na pangalan, aming Panginoon sa Kristo. Amen.